Napakura pa si Reyna na bumungad sa kanya ang isang hindi pamilyar na lugar na magmulat ang kanyang mga mata para lang muling mapapikit na maalala kung nasaan siya. Napapalikwas siya ng bangon na maalala si Wancho. Napatingin siya sa bakanteng bahagi ng kama sa tabi niya. Mukhang hindi iyon nagalaw. Nakahinga siya na maluwag nang mapagtanto na hindi siya tinabihan ng lalaki. Nang lumabas kagabi ang asawa at naiwan siyang mag-isa sa silid na iyon, ay wala siyang ginawa kundi ang umiyak. Hindi na nga niya namalaya na nakatulog na pala siya. Napaigtad siya nang may marinig na katok mula sa pinto. Unang pumasok sa isip niya ay si Wancho iyon, subalit naglaho rin ang pangamba niya nang makarinig ng boses ng babae. "Ma'am, dinalhan ko po kayo ng almusal." Anang tao sa labas. Isa marahil iyon sa mga kasambahay. At bilis siyang bumaba sa kama upang buksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang babaeng naka-maid's uniform na may bitbit na maliit na lamesa na may mga nakapatong na pagkain. "Ibinilin ho ni Sir Wancho na dalhan kayo ng almusal." Anito na makapasok na sa loob ng silid. Salamat po," tanging nasabi niya. Pinanood niya ang babae nang ilapag nito sa kama ang lamesitang may mga pagkain. Hinawi na rin ito ang kortina sa malaking bintana ng silid na iyon. Nasilaw pa siya nang pumasok ang liwanag ng araw at tumama sa mukha niya. Hindi pala bintana ang natatakpan ng kortina, kundi pintuan palabas sa veranda ng silid. "Tawagin niyo lang ho ako kung may kailangan kayo. Pwede niyo hong gamitin ang intercom." Itinuro nito ang puting telepono na nakasabit sa pader sa bandang ulunan ng kama. Konektado po ito sa maid's quarter at iba pang bahagi ng bahay. "Sige, salamat." At biling sabi niya, gusto niya sanang banggitin ang pangalan ng kaharap, subalit hindi niya iyon alam. "Jane po." Anito na mukhang nahalata ang nasa isip niya. Sige, Jane, salamat." Tanging nasabi niya. Matapos siyang bigyan nito ng isang ngiti, ay lumabas na si Jane at naiwan muli siya mag-isa. Napatingin siya sa pinto papunta sa beranda. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit doon. Hinawakan niya ang handle ng pinto. Napapikit siya nang maramdaman ng malamig na hanging umaga na dumampi sa balat niya. Idinilat niya muli ang mga mata at humakbang upang tuluyang lumabas sa beranda. Namangha siya na masilayan ang bahaging iyon ng mansyon. Hindi pa niya iyon nakikita kahit na ilang beses na siya nakapasok doon sa tuwing maghahatid siya ng gulay at kapag kailangan ni Aling Lourdes na makakatulong sa pagluluto sa tuwing may malaking okasyon na gaganapin sa mansyon. Sa tuwina ay sa harap sa kusina lang siya nakakaabot. Mula sa kinatatayuan niya ay tanaw ang isang maluwag na hardin. Sa gitna ay may tila maliit na lawa na gawa lang ng tao na napapaligiran ng iba't ibang hugis ng bato. Ang kabuuan ng hardin ay napapaligiran ng berdeng damo. Na sahig sa paligid ay may iba't ibang uri ng halamang bulaklak na halatang alaga dahil mula sa kinatatayuan niya ay kita pa niya ang iba't ibang uri ng bulaklak na namumukadkad. Sa isang bahagi ng hardin ay may kubong kawayan na tila kay sarap pagpahingahan. Natigilan siya na mahagip ng mata niya si Wancho na papunta sa hardin na tinatanaw niya. May kasunod itong babae. Nag-uusap ang dalawa habang ang babae ay panayang dutdot sa hawak na tablet. Napaatras siya mula sa kinatatayuan. Bumalik na lamang siya sa loob ng silid. Iniwasang makita siya ng asawa. Isinara niya ang pinto na papunta sa beranda at muling naupo sa kama. Hanggat maaari ay ayaw niyang magkaharap sila muli ni Wancho. Kung maaari nga lamang ay hindi na niya ito muling makita. Kung pwede lang siyang bumalik na lang sa bahay nila, ay gagawin niya. Subalit sigurado siya na hindi ito papayag. Kung kinakailangang hindi na siya lumabas ng silid, ay gagawin niya. Tuluyan lang siyang makaiwas sa kinasusok lamang asawa. "Are you sure you don't want to take a break? You just got married. Anyway, I'm sure your business associates will understand kung hindi ka makakapag-comply sa schedule nila. Pwede naman na ako na lang ang umattend ng meetings. You should take this chance para makapagpahinga. You've been working since I knew you, and I have never seen you take a break." "Not even once." Mahabang sabi ni Lani sa kanya, ang kanyang sekretarya at nag-iisang kaibigan. "I don't have to. Did you talk to Griselda? Did she accept the offer?" Tanong niya kay Lani. She doesn't have any choice but to accept the offer. Lalo pa ngayon na sigurado na siya na wala na siyang habol sa mga iniwan ni Don Rodrigo. Now that you got married, and it was a good offer anyway. "Good." Sagot niya.
Inalok niya ang kapatid ni Don Rodrigo ng isang apartment building na papaupahan para doon manggaling ang income ng babae. Hindi man ito napamanahan ni Don Rodrigo, hindi naman niya magawang pabayaan na nag-iisang kapatid ng yumaong doon. Adik sa sugal si Criselda. Nais na iyong tulungan. Nang bigyan niya ito ng sariling building para paupahan, isinama niya sa kontrata na hindi nito maaaring ibenta ang naturang gusali dahil sa kanya pa rin iyon nakapangalan. Ang kikitain lamang niyon na mapupunta ng buo sa babae sa isang kondisyon. Kailangan muna nitong pumasok sa isang rehabilitation center na siya rin ang pipili. Nais na tulungan ng babae. Nais niya itong bigyan ng pangalawang pagkakataon para magkaroon ng maayos na buhay, katulad ng ginawa sa kanya ng kinilala niyang ama. Kaya ngayong wala na ang Don, ay sisiguraduhin niya na maibibigay niya kay Criselda ang tulong na dapat nitong matanggap upang makapagsimula ng panibagong buhay. "How is your new wife, by the way?" Tanong ni Lani. Isang buntong hininga isinagot niya kay Lani. Tiningala niya ang silid na kinaroroonan ng asawa mula sa kinatatayuan. "That bad, huh?" Anito. "Well, you can't blame her. You did not just force her into marrying you. You also drove away her boyfriend." "Walang kwenta ang lalaki yun. He doesn't deserve her." Angil niya sa pagitan ng mga ngipin. "You should have at least told her why you chased away that guy." Balik ng kaibigan sa kanya. "Sa tingin mo ba maniniwala siya kapag sinabi ko sa kanya?" Siya naman ang nagtanong. "You could have at least tried." "I don't wanna talk about it anymore." Sa halip ay sagot niya. Nalaman niyang involved sa drug dealing ang kasintahan ni Reyna. Nalaman niya iyon mismo sa mayor nila na matagal na siyang inuutangan na tumakbo bilang kapalit nito. Tatakbo kasing bise ang panganay na anak nito sa susunod na halalan at siya ang napipisal nitong pumalit rito. He never liked politics, pero active siya sa pagtulong sa pagpapaganda ng bayan nila. He was the silent worker. Iilan lamang ang nakakaalam ng mga activities at organization na nasa ilalim ng pamamahala niya para mapaganda ang bayan ng Santa Monica. When he left the world of illegal business, ipinakako niya sa sarili na tutulong din siyang ayusin ang bayan na kinalakihan niya. He wanted to make a change kahit pa sa bayan lang ng Santa Monica. Alam ng mayor ang mga involvement niya sa mga organization na iyon at nagsisip-sip ito sa kanya para sa susunod na eleksyon. Kaya pinadadalhan din siya nito ng mga report na dapat ay sa mga city officials lamang. Sabihin ng nagpapalapad to ng papel. The mayor wanted to show him that he was also active in making Santa Monica a better place. Nang padalhan siya ng mga listahan ng mga taong involved sa drugs sa lugar nila, kasama doon ang pangalan ng boyfriend ni Reyna. Dami sana ito sa buy-bust operation na gagawin ng mga pulis kung hindi niya ito kinausap. Binigyan niya ng pera ang lalaki para umalis kasama ng mga magulang nito. Binigyan niya ito ng sapat na halaga para lumayo at magsimula ng bagong buhay, malayo sa Santa Monica, malayo kay Reyna. No, he didn't help the guy. He needed him to be gone para mas madali ang mapa sa kanya sa Reyna. Alam niyang mahihirapan siya kung nariyan pa rin ang kasintahan ni Reyna. Nang makita niya ang pangalan ng lalaki sa mga i-raid, he saw a chance and it took it. Pwede namang hayaan niya na lang na masama sa mahuhuli ang lalaki, pero hindi niya ginawa. Alam niya maaari lang itong makalayang muli, lalo pa at malaking tao rin ang nasa likod ng drug dealing na nangyayari sa lugar nila, kung saan involved ang kasintahan ni Reyna. Maaari rin itong magdahilan lang sa babae na napagbintangan lang ito at nadamay. Naisip na niya na kung babayaran niya na lang ito at kusang aalis, hindi na niya ito kakailanganin pang problemahin dahil alam niya kailangan rin itong magtago sa drug syndicate na kinabibilangan nito. Makabalik man ang lalaki sa Santa Monica, maaaring matatagalan pa. He was hoping by then na natutunan na siyang tanggapin ng asawa. "Can I ask you something?" Tanong ni Lani na bumasag sa paglalakbay ng isip niya. "What?" he asked. "Why her? Madami ka naman pwedeng makuhang pwedeng asawa. Any woman would be more than glad to be your wife. You can get any woman you want. Why Reyna? She seems to hate you." Alam mo ba ang pakiramdam? Na lahat nakukuha mo, tapos may isang bagay na parang ang hirap makamit? "I don't think I like what I'm hearing," komento ng babae. "It started like that with Reyna. She was the only woman who seems to resist me. At first, I was just challenged.
Then, I became curious. I observed her. I started gathering information about her. Then, I learned things about her. Do you know that her father was not her real father? We're kind of the same. You're aware of Papa's will. I needed a wife. I knew I can't fake it. You're right. I can take any woman to be my wife, but I needed someone who wouldn't have a motive, someone who wouldn't be greedy, and I thought Reina would be the perfect one for that. Nang lumapit si Mang Ricardo sa akin para isanla ang lupa nila, I knew it would be hard for them to pay it back. And somehow, I knew that I could use that to get Reina. During that time, I already found out his boyfriend's involvement on drugs. It felt like everything is coming together, like pieces of puzzle on their right place. I'm getting exactly what I needed. I knew telling her about Paolo is not enough. She will just end up hating me even more. She still ended up hating you more anyway. Yeah, mapait na sabi niya. Wala sa loob na muli niyang nilingonan sa led kung saan nasaan ang asawa. Narinig niyang tumunog ang cellphone na Lani. I'll just take this. It's Mr. Vicencio. Anito na makita kung sino ang tumatawag. Tinalikuran siya matapos niyang tumango. Hindi niya alam kung anong oras na. Magdidilim na sa labas. Hindi niya magawang lumabas ng silid. Ano namang gagawin niya kung lalabas siya roon? Pakiramdam niya, ang apat na sulok ng silid na iyon na ang mundo niya. Magmula rin nang gumising siya ay hindi pa niya nakikita si Juancho. Maliban na lamang na masilip niya ito sa hardin kanina. Sa lumipas na maghapon ay hindi man lang sumilip si Juancho sa silid na iyon. Ipinatawag siya nito kanina para magtanghalian subalit nagmatigas siyang bumaba. May sariling banyo ang silid. Kaya naman hindi na niya kailangan pang lumabas ng roon. May mga damit rin sa aparador sa loob ng silid na para sa kanya. Sinabi ng mga kasambahay sa kanya na para daw talaga sa kanya ang mga damit na nasa loob ng aparador. Ipinabili raw iyon ni Juancho bago pa ang kasal. Ngayon ay magdidilim na. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag pumasok roon ang lalaki. Sa maghapon ay wala siyang ginawa kundi ang tumunganga sa apat na sulok na silid na iyon. At mag-isip, gusto sana niyang matawagan si Paolo. Subalit hindi niya alam kung paano ito kokontakin. Wala naman siyang cellphone. Kahit kasal na siya ay handa pa rin siyang sumama sa nobyo basta sabihin lang nito. Sigurado siyang tinakot ito ni Juancho kaya naman biglang nawala ang kasintahan. Masama man ang loob niya kay Paolo ay pilit naman niyang iniintindi kung bakit nagawa nitong iwan siya. Ano nga ba ang laban ng isang simpleng taong katulad nito sa isang makapangyarihan at maimpluwensyang taong katulad ni Juancho? Nais niyang makausap ang nobyo. Kapag sinabi nito na kukunin siya nito, wala siyang pakialam kahit kasal pa siya kay Juancho. Sasama siya sa dating kasindahan dahil ito naman ang talagang mahal niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pa ang napiling pakasalan ng lalaki. Isang simpleng probinsyana lang siya na nangangarap makapag-abroad para umangat maski kaunti ang pamumuhay. Hindi naman siya nagpakita ng kahit na anong motibo rito. Sa katunayan nga, ay umiiwas pa siya sa lalaki kahit pa nagkakaharap sila noon sa mansyon. Naalala niya ang unang beses nagpakita ng interes ang lalaki sa kanya. Kababalik lang nito noon galing sa Maynila. Inggit na inggit pa siya noon dahil pangarap rin niyang makapag-aral ng kolehiyo pero sa sobrang kahirapan nila ay hindi na niya nagawa. Alam niyang kakayanin niyang maging scholar kaya lamang ay hindi niya na magawang iwan ang ina na may sakit noon. Nais sana niya mag-aral ng HRM o maski short course sa culinary sana dahil may galing siya sa pagluluto. Katulad ng dati ay kinuha siya ni Aling Lourdes para tumulong sa pagluluto. Ekstrang kita rin at nakakapag-uwi pa siya ng masarap na pagkain sa kanila sa tuwing kinukuha siya ng kusinera. Welcome back party iyon para kay Juancho. Malaking handaan at maraming bisita. Pinapunta siya ni Aling Lourdes para makatulong sa kusina. Muntik na matumba si Reyna na bumangga siya sa isang matigas na bagay. You should look where you're going, sabi ng matigas na bagay. Pagtingala niya ay nakita niya si Juancho na nakatayo sa harap niya. Hindi man lang yata natinag sa pagkakabungguan nila. Matangkad ang binata, hanggang dibdib lang yata siya doon. Sa dibdib nito bumangga. Sa pagkakalapit nila ay mas lalo niya nakita ang itsura nito. Singkit ang mga mata nito kaya parang matalim kung tumingin. Medyo mahaba na ang buhok nito sa bandang noo dahil umaabot na iyon sa mata ng lalaki.
Halos matakpan na ang makapal na kilay. Ang ilong ay matangos, ang labi ay manipis, na tila laging nakatikom at bihirang mabahira ng ngiti. Bahagya itong nakakiling habang nakatingin sa kanya kaya kita niya ang matalim na panga nito. Sa tingin niya ay hindi naman sila nagkakalayo ng edad. Mukhang hindi lalagpas sa 3 taon ang tanda nito sa kanya. Ang mga balikat nito ay malapad. Alam niyang matigas ang muscle nito sa dibdib. Dahil doon siya bumangga. Hindi nakapagtataka kung pati ang braso nito ay matitigas rin. Maganda ang tindig ni Wancho. Nagpapakita ng autoridad. Hindi sinasadyang mapalunok siya nang magsalubong ang mga mata nila. Pasensya na ho, hindi ko po kayo napansin. Hinging paumanhin niya. Naiilang siya sa ginagawang pagtitig ni Wancho sa kanya. Pakiramdam niya ay nanunuot ang titig nito hanggang sa kaluluwa niya. Maiwan ko na ho kayo. Nagmamadaling paalam niya nang hindi kumibo ang lalaki. Subalit nang aalis na siya, ay pinigilan siya nito. Sandali lang, anito na pumigil sa akmang paghakbang niya. Hindi mo pa ipapakilala kung sino ka? It's only proper to introduce yourself to the owner of the house. Pasensya na ho. Ako po si Reyna. Kinuha po akong katulong ni Aling Lourdes para magluto sa party mamayang gabi. Naiilang na sabi niya. Nagtataka siya rito. Alam naman niyang alam nito kung sino siya dahil nakwento na ni Aling Lourdes sa kanya na pinagtanong na siya nito sa kusinerang makita siya nito noong nakaraan na naabutan siya nitong nakatayo sa labas ng gate ng mansyon. Nakita niyang iniumang nito ang kamay sa kanya, tila nakikipagkamay at tubili naman ay tinanggap niya iyon. Wancho, pagpapakilala nito sa kanya kahit hindi naman kailangan dahil walang hindi nakakakilala rito sa bayan nila. Akmang babawiinan niya ang kamay niya, subalit biglang hinigpitan ng kaharap ang pagkakahawak roon. Nabigla siya nitong hinatak, dahilan para magkalapit silang dalawa. Halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Parang nanigas ang katawan niya dahil sa pagkagulat. Bahagya siyang napaatras nang yumuko si Wancho upang magpantay ang mukha nila. Napamulagat siya. Dahil akala niya ay hahalikan siya nito, handa na sanang umigkas ang isang palad niya, subalit biglang nagsalita ang lalaki. Sa susunod, extend your hand first when you introduce yourself to a man. It's the appropriate way. Pabulong na sabi nito. Langhap niya ang mabangong hininga nito. Tapos ay bigla itong umisi at muli siyang hinatak para mas lalo pa silang magkalapit. Pakiramdam tuloy niya ay pinaglalaroan ng siya nito. Nainis siya sa iginiwi ng binata. Ang akala yata ni Wancho porket mayaman ay pwede na nitong gawin ng kahit na anong gusto. Pagalit na hinablot niya ang kamay para iparating rito na hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Tumayo siya ng tuwid at sinalubong ang tingin nito. Tatandaan ko ho sa susunod. Matigas na sabi niya tinalikuran na ito. Habang naglalakad siya ay nararamdaman pa niya ang titig nito sa likuran niya. Nang hindi siya makatiis ay muli niya itong nilingon. Hindi nga siya nagkamali. Naroon pa rin ang lalaki, nakatingin sa kanya. Muli itong umisi ng lingunin niya. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. May kakaibang kaba siyang nararamdaman sa ngiting iyon. Magmula ng araw na iyon, tila alam na niya na panganib si Wancho para sa kanya. Kaya naman ginawa niya ang lahat para makaiwas rito. Subalit, may mga pagkakataon na sadyang nagkakaharap sila sa tuwina. Pakiramdam niya ay lagi nanunuot sa kaluluwa niya ang mga tingin na ipinupukol nito. Wala sa hinagap niya na magpapakasal siya rito. Napakistos siya nang makitang bumukas ang pinto. Parang nanigas ang buong pagkatao niya na makitang papasok si Wancho. Walang kibo na dumiretso sa aparador. Kukuha marahil ng damit. Nang kumuha siya ng bihisan kanina ay nakita niya ang ibang gamit panlalaki roon. Walang duda na kay Wancho iyon. Nang makuha na ng lalaki ang pakay, ay akmang lalabas na ito. Pauwiin mo na lang ako. Sabi niya nang makitang papalabas na ito. Doon biglang humarap ang lalaki sa kanya. You're my wife. You will stay in this house. Tiimang bagang nasabi nito sa kanya. Ayoko dito. Pasinghal ding sagot niya. Ikinasal tayo kaya magsasama tayo sa iisang bubong. Mariing sabi ni Wancho. Ikinasal tayo pero tandaan mo, sa papel lang tayo magiging mag-asawa. Hindi mo ako mapipilit na pakisamahan ka bilang asawa. Lalong tumalim ang mga mata nito na natural ng matalim kung tumingin. Gawin mo kung ano ang gusto mo, pero hindi ka aalis sa pamamahay na to. Galit na muli siyang iniwan ni Wancho sa silid na iyon. Nagpupuyos ang dibdib na naiwan na naman siya roong mag-isa. Wala siyang magawa kundi isubsob ang mukha sa unan at doon pakawalan ng luha at galit para sa lalaking pinakasalan. Ilang sandali siyang nanatili sa ganoong posisyon nang tila maubos na ang luha niya at may masmasan ng kaunti ang pakiramdam niya ay bumangon siya at pinunasan ang mukhang basa ng luha. Nagtungo siya sa veranda, tumanaw sa garden.
Mula pa roon ay kita ang papalubog na araw. Tila tuluyan na napakalma ng tanawin ng kalooban niya. Napatingin siya sa ibaba. Tinatansya niya ang taas na yon. Nang makarinig siya ng katok sa pinto, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi siya lumingon sa pag-aakalang si Juancho iyon. If you're thinking of jumping from there, don't. Napalingon siya na marinig ang nagsalita. Napakunot ang noon niya na makita ang babaeng kasama kanina ni Juancho sa hardin na nakatayo sa pinto ng silid. Masyadong mataas yan. You'll end up with a broken bone. Dagdag pa nito. Nakita niyang lumapit ang babae sa kanya. I'm Lani, Juancho's assistant. Pagpapakilala nito sa sarili, iniabot pa nito ang kamay sa kanya. Reina. Pagpapakilala niya sa sarili. Tinanggap niya ang kamay ng babae. You know, you can get out of this room, right? Anang babae. Di mo kailangan tumalon dyan para makalabas. Juancho sent me to get you. He wants to have dinner with you. Anang babae. Pakisabi sa kanya, hindi ako nagugutom. Tiim na sagot niya sa babae. Resisting Juancho won't do you any good. Don't hate him too much. He's not as bad as you think he is. Let's go. You have to get out of this room sometimes. Yakag nito sa kanya. Don't make me drag you out of this room. Sabi pa nito sa kanya. Kapag hindi kita napababa, iinit ang ulo ni Juancho at kapag mainit ang ulo niya, dadagdagan ang trabaho ko, kaya halika na. Sabi pa nito sa kanya. Nang hindi siya kumiboy, hinawakan na nito ang braso niya at hila ang kamay niya. Isinama siya nito palabas ng silid. Wala na siyang nagawa kundi ang magpatianod na lang. Hanggang sa pagbaba ng hagdan ay hila-hila siya nito hanggang sa makarating sila sa komedor kung saan naroon si Juancho at mukhang hinihintay nga siya. That's it. Seryoso ang mukhang sabi nito na makitang dumating na sila. Iginiya naman siya ni Lani na maupo sa kanang bahagi ni Juancho. Nang nakaupo na siya, ay hinaina naman siya ng kasambahay na nakatayo sa gilid. Nailang siya na pinagsisilbihan ng ibang tao, kaya pinigil niya ang akmang pagsasali ng pagkain sa plato niya ng kasambahay. Ako na lang, aniya at kinuha mula rito ang bandehado ng kanin. Nagsalin siya ng kanin sa plato niya. Walang punto kung magmamatigas pa siya dahil naroon na siya at isa pa ay gutom na rin siya dahil hindi naman siya nagtanghalian kanina. Naramdaman niyang pinapanood siya ni Juancho sa ginagawa. Sa gilid ng mga mata ay nakita niyang sinenyasan ni Lani ang dalawang kasambahay na nakatayo roon na umalis na. I'll be leaving. I will see you tomorrow. Paalam nito kay Juancho. Nakita pa niyang hinawakan ng babae ang balikat ng asawa niya at saka yumuko at bumulong. Be nice. Narinig niyang sabi nito. Napaisip tuloy ang kung empleyado nga lang ba talaga ito ni Juancho o higit pa roon ang relasyon ng dalawa dahil kung titignan ay mukhang malapit ang dalawa sa isa't isa. Bye, Reina. Paalam din ng babae sa kanya at pagkatapos ay lumabas na. It. Muling sabi ni Juancho sa kanya. Hindi niya napansin na nakatingin pa rin pala ito sa kanya. Gusto man niya magmatigas ay gutom na talaga siya kaya tahimik siyang kumain. Ganoon din ang ginawa ng lalaki. Habang kumakain ay hindi niya maiwasang pakiramdaman ng katabi. Tahimik lang din itong kumakain. Tanging tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig sa pagitan nila. Binadali na niya ang pagkain upang makaalis na siya kaagad. Nang maubos na ang laman ng plato niya ay tumayo na siya. Sit down. Maagap na sabi ni Juancho na pumigil sa pag-alis niya. You have such bad manner, my wife. Nakakaloko ang ngiting sabi nito sa kanya. You have to wait for other people to finish eating before you leave. Wala siyang nagawa kundi ang maupo muli. Pinalaki naman siyang may magandang asal ng mga magulang. Alam niya na maling iwan doon ng lalaki dahil hindi pa ito tapos kumain. Subalit gusto lang niya makaalis na kagad doon, malayo sa lalaki. Pakiramdam niya ay nahalukay ang lamang loob niya kapag kaharap niya ito. Nang makita niyang itinabi na ni Juancho ang kubyerto sa gilid ng plato nito, ay muli siyang tumayo. Pwede na ba akong umalis? Sarkastikong tanong niya rito. Pagmula ngayon, sabay tayong kakain. Sa halip ay sabi nito, hindi pinansin ang sarkastikong tono niya. Ikaw rin ang maghahanda ng almusal at lahat ng ihahain na pagkain sa maghapon. Manage the kitchen. The whole household is your responsibility. This is also your house. Hindi ito ang bahay ko. Mariing sagot niya. Tumayo si Juancho at hinarap siya. We're married. Kahit anong pagtanggi mo, hindi mo pa rin mabubura ang katotohanan na nagpakasal tayo at sa mata ng Diyos at tao ay mag-asawa tayo. I will provide for you. Hindi na kailangang magtanim at magtinda ng gulay ni Mang Ricardo. Ayaw mo ba nun? Hindi na mahihirapan ng tatay mo. Napatingin siya rito. Kung akala mo na mabibili mo kami, hindi ko kayo binibili. Putol ni Juancho sa sinasabi niya. As your husband,
It is my responsibility to take care of you. I'll have someone to check on your father regularly. You can even visit him anytime you want. I will assign a driver for you para maghahatid at magtusundo sa'yo. Para magbantay na din. At siguraduhin na hindi ako tatakas sa isip-isip niya. Kung meron kang gustong gawin, sabihin mo lang sa akin. If you want to have a hobby, feel free to do so. Whatever you need, just tell me. Gusto ko nang bumalik sa kwarto. Sinalubong niya muli ang tingin ni Wancho. Nakita niyang nagpakawala muna ito ng isang buntong hininga bago sumagot. Fine. Iyon lang at tinalikuran na niya ito. Naghahanda na matulog si Reyna nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Pangalawang gabi pa lang niya roon. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ilock ang pinto dahil parang hindi tama na ilock niya iyon. Si Wancho pa rin naman na nagmamayari ng silid na iyon. Kaya pakiramdam niya ay hindi tama na ilock niya iyon. Napakipkip siya sa kumot na nakatakip sa katawan niya. Ramdam niya na nakatingin ng lalaki sa kanya. I'm just here to take some clothes, sabi ni Wancho na makita ang ginawa niya. Nagtungo nga ito sa aparador upang kumuha ng mga damit. Nang matapos ay akmanan nitong tutungo sa pinto, subalit huminto at tumarap sa kanya. Hindi mo kailangan matakot sa tuwing papasok ako rito. Hindi kita pipilitin na tabihan ako kung ayaw mo. You can take this room from now on. This is all yours. You hate me? I know that. I will not force you to sleep with me, but I expect you to act as my wife outside this room. Seryoso ang mukhang sabi ni Wancho sa kanya. May hinahon rin ang boses. Last night was a mistake. I shouldn't have done that. I scared you. Patuloy pa nito. I'm sorry. Halos pabulong na lang ang huling sinabi ni Wancho. Napakurap siya. Hindi niya inaasahan na marinig iyon mula sa lalaki. Wala sa loob na tiningala niya si Wancho. Nakatingin rin ito sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Hindi na matalim ang tingin nito sa kanya. Tila lumamlam pa ang mga mata ng asawa. Nakita niya ang sinseridad nito sa paghingi ng tawad. Walang kibo na lumabas ng silid ang lalaki. Hindi niya alam kung dahil sa sinabi ni Wancho, pero pakiramdam niya kahit paano ay nabawasan ang alalahanin at takot niya. Kahit paano ay napanatag ang kalooban niya dahil sa sinabi ng asawa.